Paano yung GERD umaatake pag nag-low carb? Kailangan natin matukoy muna, is it just GERD o baka naman meron tayong konting problema din sa H. pylori? Kailangan kasi matukoy natin na wala talaga tayong ulcer din. Kasi GERD can sometimes feel like ulcer, for example, or the other way around. So, yung mga tao na lumalala ang inyong GERD, hindi nyo maintindihan bakit, perhaps meron kayong H. pylori, kailangan i-check ito. Kailangan pong ma-treat ito kasi separate ang treatment niyan, hindi yan mawawala sa paglo-low carb. So, napakahalaga pong malaman natin kung ano talaga yung sanhi nito. Hindi lang ito na huhulaan natin, baka GERD lang to. Malay nyo, meron kayong hiatus hernia. So, maraming iba't ibang mga causes nito that can present like parang gastric upset, but in reality pala, ito pala ay H. pylori na, in reality pala, ito pala ay hiatus hernia na kaya nagkakasintomas. Kahit na nag-low carb, hindi nag-i-improve. Kasi kung simpleng GERD lang po yan, it should improve with low carb. Bakit? Yung mataas na asukal, ang kanyang ginagawa ay hindi niya pinapayagang magsara ng maigi yung gate between po doon sa ating stomach and doon sa ating swallowing tube, sa ating esophagus. So, ano nangyayari pag masyadong mataas yung carb intake natin? Yung gate na yun nakabukas. Kaya yung acid natin, yung reflux, idagdag pa dun, syempre, kapag high carber ka, mataas din yung timbang mo, So, that really pushes up your stomach. So, yung combination na yun ng mataas na asukal and yung excess weight really prevents that from closing properly. So, try po natin suriin kung baka may iba pang causes yan. Baka naman hernia, baka naman H. pylori yan. I-treat natin kung H. pylori, iba ang treatment niya, hindi yan mawawala sa paglo-low carb po.